Bibigyan ko kayo ng senaryo. Imaginin mo, pinanganak ka na may mataas na IQ. Siguro mas mataas pa ng konti kay Einstein. Pwede kang maging presidente, pwede kang maging scientist, doktor, astronaut, kahit anong maisip mong gawin. Malaki ang possibility na ma-attain mo yun. Ang catch nga lang, pinanganak sa Pilipinas. At hindi lang basta-basta sa Pilipinas. Pinanganak ka sa squatters area. Nanay mo pusher, tatay mo nakakulong sa bilibid. 10 kayong magkakapatid, magkakaiba ng tatay, namamalimos kayo araw-araw sa daan para lang makakain. Siguro isipin mo, okay lang yun kasi bata pa naman ako eh. Marami pa akong pwedeng maging way out sa squatters area, di ba? Matalino ako. Mataas ang IQ ko. So, makakaisip ako ng paraan. Nag 9 years old ka. Naisip mo, ba't hindi ako nag-aaral ng elementary? Yung mga kalaro ko sa daan, nakakapag-aral sa school. So, lumapit ka sa nanay mo, sabi mo, Nay, pwede bang mag-enroll sa elementary kasi makalaro ko, nakapag-aral. binatukan ka ng nanay mo, sabi niya, Nung aral-aral ang sinasabi mo dyan. Iba na mamalimos ka sa daan, paano tayo kakain? Kung hindi ka mamamalimos. so hindi ka tumigil, kinulit mo pa rin si nanay mo kinabukasan. So nayamot ang nanay mo, sabi niya. Kung hindi ka titigil sa kata-aral mo na yan, bububulin kita araw-araw hanggat pang tinuyap usap mo. So ikaw naman, bata ka, takot sa nanay mo, nawala na sa isip mo yung pag-aaral kasi pag-aaral means bugbog. And sino ba naman bata ang gustong mabugbog, di ba? So ganong mindset ang nasa isip mo hanggang nagbinata ka at namana mo sa nanay mo yung trabaho niya. Pusher ng droga. Okay naman, magaling ka sa math, naalala mo agad yung mga hindi nagbayad sa'yo, alam mo kung sinong may kulang ng bayad, sino yung mga kailangan mong singilin. Pataas nga ang IQ mo, di ba? Pero illegal nga lang ang ginagawa mo. Pero deep inside yun nangangarap ka kasi alam mong may something sa isip mo. Alam mong pwede kang maging successful pero paano gagawin mo? Hindi ka nakapag-aral, wala kang diploma, pariwara ang buhay mo. Nasa ganun kang pag-iisip nang biglang may sumipa sa pintuan ng bahay nyo at may pumasok na pulis. Tokhang pala. So ikaw naman, nagulat ka, nagtatakbo ka, kumuha ka ng kutsilyo at tinutok mo dun sa pulis. At guess what? Anong ginawa ng pulis? Binaril ka. Sa ulo. Nung araw na yon, namatay ka. Isa sa pinakamatalinong tao, may pinakamataas na IQ, namatay dahil nagbebenta ka ng droga sa Pilipinas. So, tatanungin kita, tingin mo ba't hindi siya naging successful? Dahil hindi siya hardworking? Well, hardworking naman siya kasi araw-araw siyang namamalimos, di ba? Tapos, naging drug pusher siya. So, hindi naman siya natutulog lang sa bahay para, alam mo yun, walang ginagawa. Pinanganak siyang mahirap. Eh, bakit naman si Pacquiao, di ba? Pinanganak namang mahirap yun. Bakit naging successful naman siya, di ba? Hindi siya matalino. Eh, pa nga mataas ang IQ niya. So, alam nating lahat na matalino siya. So, anong kulang sa kanya? Ang sagot, simple lang. Malas siya. Hindi siya nakakuha ng opportunity para maging successful. Isipin mo, libo-libong mga bata na napakataas ng potensyal, sobrang taas ng IQ, sobrang hardworking. Tapos pinanganak ka lang sa squatters area ng Pilipinas, sa Africa na taggutom. Alam mo yun, sa isa sa mga pinakamahihirap na bansa, namalas ka na doon ka pinanganak. Ikaw mismo, tingin mo, bakit hindi ka kasing yaman ni Bill Gates? Bakit di ka kasing popular ni Leonardo DiCaprio? Bakit hindi kasing lakas ng katawan mo si Manny Pacquiao, di ba? Para makapag-boxing ka sana. Simple lang ang sagot. Wala kang opportunity. Ayon sa channel The Veritasium, kung napanood nyo na, may tinatawag na concept na luck versus skill. Sabi ni Derek Muller, yung host ng Veritasium, lahat ng pinaka-successful na tao sa mundo, nagkaroon sila ng opportunity in the right place at the right time. Kung iisipin mo, milyong-milyon tao ang nasa mundo, di ba? Lahat sila matatalino, lahat sila hardworking. Lahat sila may 24 hours sa buhay, di ba? So hardworking and talent is not enough kasi walang luck. Walang good opportunity na dumadating sa mga taong to. Kadalasan yung mga pinaka-successful, hindi sila ang pinaka-talented or sila yung pinaka-hardworking or sila yung pinaka-matalino, pinaka-mataas ang IQ. Minsan, sila lang ang pinaka-swerte. Kaya minsan yung sinasabi nilang magsipag ka lang, yayaman ka. Parang kulang yung kwento. Kasi yung mga magsasaka, hindi mo pwedeng sabihin mga tamad yung mga yan.
bakit mahihirap pa rin sila, di ba? Kasi yung trabaho nila hindi align sa mga high-paying job. Yung mga sahod ng magsasaka is sobrang baba, which is hindi proportional sa hard work na ginagawa nila. So, nakaka-disappoint, no? Kung isipin mo, kung wala lang pala yung hard work ko, wala lang pala yung talent ko, yung pinag-aralan ko, so anong gagawin ko? Hindi na lang ako mag-e-effort, hintayin ko na lang dumapo yung swerte sa akin. Ganun ba yung tamang gawin? So, pwede naman. Pwede kang tumaya lang sa loto, humiga ka buong araw, tapos kinabukasan uli, tumaya ka sa loto, until mamatay ka. Malay mo, one of these days, tumama ka, di ba? Pero mali yung ganung thinking eh. Kasi paano pag dumating yung opportunity sa'yo na, o ito, mag-artista ka, pwede kang maging Leonardo DiCaprio or maging Brad Pitt. Kaso hindi mo hinone yung skill mo. Hindi ka magaling umarte. Wala kang talent, hindi ka umiiyak pagka kailangang umiyak. Walang expression ng mukha mo kasi hindi ka nag-practice. So ano nangyari sa opportunity na matagal mo lang hinihintay? Nasayang lang. Kasi wala kang skill para take advantage yung opportunity na yun. So napunta lang sa iba na buong buhay nila, nag-practice sila para pag dumating yung point na kailangan na nilang mag-perform, kayang-kaya na nila. So, ang point is, yung luck hindi mo talaga control. Hindi mo malaman kung kailan darating yun. Yung opportunity, hindi mo alam kung anong araw siya pupunta sa bahay mo. Di ba? Ang kontrolado mo ay ang self-improvement. Araw-araw may chance kang mag-improve. Saan ba ang hilig mo? Ano ba nagpapasaya sa'yo? Ano ba yung mga hobbies mo na gusto mong gawin? Yung mga interest mo, di ba? Mag-improve ka dun. Kasi ang point is, kung hindi man dumating ang swerte, hindi ka man pala rin sa buhay na to, at least ginawa mo yung nagpapasaya sa'yo. Kung saan ka interesado, mga hobbies mo, at I think yun ang importante sa buhay. Gawin mo yung gusto mo. Do what you need to do, di ba? Huwag kang tumambay kasi ang buhay, maikli lang yan. Minsan, swerte, minsan hindi. So yung times na hindi ka swerte, just do what you want to do what you need to do, and always be happy doing what you want to do. If you like this video and may natutunan ka naman kahit papano, like and subscribe. I'm Ekirag and see you again next time.